Dalawang Pilipinas. Hindi isa ang bansa natin. Dalawa. May dalawang bata. Pareho silang gumising ng alas 5 ng umaga. Yung isa nag-aayos para pumasok sa international school sa BGC. Yung bag niya lang naman mas mahal pa sa sahod ng teacher niya. At susunduin siya ng mamahaling SUV papunta sa eskwela. Yung isang bata naman, naglalakad ng 3 kilometro papunta sa public school na wala man lang ceiling fan yung kanilang room. Pareho silang masipag, pareho silang matalino, pero hindi sila pareho ng Pilipinas. Fast forward 20 years after. Yung unang bata, nakagraduate sa magandang university, may connections from school, may tito na nag-refer sa kanya sa isang company. First job niya, ang sahod niya, 45,000 pesos starting. With benefits, with laptop, with clear career path. Yung pangalawang bata, valedictorian sa public school niya. Dean's Lister sa isang state university. Nag-work sa fast food para may pang-tuition o pang-baon. Gumraduate ng magna cum laude pa. First job niya, 16,000 pesos. Contractual, walang HMO, walang security. Sino ang mas magaling? Sino ang mas nagsikap? Hindi contest yan. Alam natin yung sagot. Pero sino ang mas malayo ang mararating? Hindi yun nakadepende sa effort, my friend. Nakadepende yun kung saang Pilipinas ka ipinanganak. Yung unang bata, hindi siya mas matalino. May access lang siya. Access sa tamang school, access sa tamang network, access sa tamang information, access sa puhunan, access sa fallback. Yung pangalawang bata, hindi kulang sa utak or sipag. May kulang sa access. At yung gap na yon, there is no amount of hard work the second student can help him. I call this dalawang Pilipinas. Hindi isa ang bansa natin. Dalawa. May Pilipinas na pag lumaki ka doon, meron kang financial literacy bago ka pa mag-college. May mentor ka. May safety net. May puhunan na naghihintay sa'yo kung gusto mo magnegosyo. At may Pilipinas naman na pag lumaki ka doon, wala kang naririnig tungkol sa investing, sa business, or sa passive income. Ang tanging financial advice na naririnig mo, magtipid ka, mag-ipon ka, huwag kang gastador. Parehong Pilipino, parehong masipag, dalawang magkaibang mundo. At yung linya sa pagitan ng dalawang mundo na yon, hindi talent hindi diskarte, hindi rin hard work, access lang. Now, let me show you kung gaano kalaki yung gap na yon. You see, sa Pilipinas ngayon, yung top 1% ng pinakamayaman, hawak nila halos ang 17% ng lahat ng kayamanan sa bansa. At yung 50%, hati-hati sila sa 6%. Ibig sabihin, yung isang tao sa taas, mas marami pa rin ang pera niya kaysa sa 50 katao sa baba. Kahit pag sama-samahin mo pa ang yaman ng 15 na tao na yun. And the worst part is, every year, lumalaki yung gap. Hindi lumiliit, lumalaki. Why? Hindi dahil naging tamad yung mga nasa baba, kundi dahil yung nasa taas, may access sila sa mga bagay na hindi available sa karamihan. Access sa financial education. Alam na nila kung paano gumagana ang pera. Hindi lang paano kumita, kundi paano ma-multiply yung pera nila. Hindi yan tinuturo sa public school or maybe dinadaanan lang nila. Hindi yan tinuturo sa karamihan ng private school. At yan ay naririnig mo lang sa hapagkainan ng mga pamilyang mayayaman. Access sa capital. Kung gusto mo mag-start ng business, kailangan mo ng puhunan. Yung nasa itaas, may ipon, may credit line sa bangko, may investor na kaibigan, at yung nasa baba, uutang, or maybe 5-6, or maybe completely walang pangapital. Access sa network. Yung mga nasa itaas, kilala nila yung mga decision makers. Yung mga nasa baba, nag-a-apply sila online at umaasa na may tumawag sa kanila. Same effort, same oras, same sipag. Pero magkaiba ng starting line. At yung starting line na yun, hindi mo pinili. Pinanganak ka na doon So, ano yung ibig sabihin nun? Wala ka ng pag-asa? Hindi. Ibig sabihin, kailangan mong i-build yung access
na hindi ka binibigyan. At ngayon, for the first time in history, kaya mo na yan. Kasi yung internet ang pinakamalaking equalizer sa dalawang Pilipinas. Yung financial education na dati exclusive sa mayayaman, nasa YouTube na, nasa podcast na, nasa Reels na. Yung capital na kailangan mong dati na milyon, ngayon pwede kang mag-start ng, say, a digital business na zero ang capital. Telephone mo lang, isang skill, isang PDF. Yung network na dati kailangan mo ng connection, ngayon isang post lang, nandun na yung audience mo sa social media. Sure, hindi pa level ang playing field. Malayo pa. Pero for the first time, may pinto na bukas para sa pangalawang Pilipinas. Hindi mo na kailangan maghintay na may magbukas ng pinto para sa'yo. So, ito yung 3 bagay na pwede mong gawin tonight. Number 1, list down yung mga bagay na alam mo, na hindi alam ng karamihan sa paligid mo. Maybe on how to manage kids with ADHD. Baka cooking siya. Or maybe Excel spreadsheet. Maybe on how to apply abroad. Yun yung access na pwede mong ibigay sa iba at yun din ang magiging first digital product mo. Number 2, turn it into a simple guide. You can ask ChatGPT, Gemini, or ano man ang paborito mong AI tools. So again, you are not trying to win a New York Times best-selling author here, ha? So isang PDF lang or isang ebook lang that answers questions like paano mag-start ng online selling with zero capital or paano mag-meal plan sa 3,000 pesos na budget for a week or maybe paano pumasa sa BPO interview. Isang guide, isang problem, yun lang. Number 3, i-post mo to sa social media. Could be a text with image, maybe a reel or a video, depende sa'yo kung gaano ka komportable. And then, after posting it, just ask people, hey, I made this guide, maybe sinong may gusto sa inyo. And my friend, just like that, may business ka na that will open up countless of income opportunities for you. Hindi mo pinili kung saang Pilipinas ka pinanganak. Pero pwede mong piliin kung anong Pilipinas ang titirhan ng anak at magiging apo mo.